Amalan. Halos linggo-linggo, meron sa tundong nakaburol. Meron dyan na itinali sa poste, pag-ising namin sa umaga, nagkakagulo na kami, tinokang. Question. Wow. Nakakatakot ah. Question, Direk. Nagbigay po ba kayo ng sa kapulisan? Nagpaalam po ba kayo? Meron po ba kayong ibinigay na, kumbaga parang bawat episode po ba kailangan ipakita sa mga kapulisan at sa mga simbahan dahil ito ay tatalakay hindi lamang sa personal na buhay ng mga taong natokhang. Ito ay sasalamin din sa buhay ng ating batas, pati na ng relihiyon. Pakisagot. Miss Universe. Kasama po dun sa sinabi ko po kanina na sa pananaliksik sa research po namin, kumausap din po kami sa perspective ng kapulisan. Pinakinggan po namin yung sa perspektibo nila, paano nila ginagawa yung operation, ano yung mga challenges, ano yung mga nuances nung polisiya, and pagpunta sa execution, sa lahat. Sinama po namin dun sa kwento, so naniniwala po kami na talakay namin yung aspeto na yon through the characters, sa character ni Jane, nila Ryan and Joel. Yun po. Sa parte naman po ng simbahan, ganun din. May kumausap din po kami ng pare para sa character ni Sir Ian. And yun po yung mga perspectives na pinagbangga-bangga namin sa kwento. Isa pong naging parang guide or gabay namin is huwag silang tingnan bilang mga institusyon, hindi bilang mga tao na kumikilos dito sa panahon na to. Doon po namin piniling tingnan sila. Kasi pagka tingnan po namin sila bilang institusyon, bilang ganito, nagkakaroon napipaint na po agad ng biases. Pero pagkatao po natin sila tinignan, mas nandun yung humanity, and yun yung gusto po namin ilabas na sa Hindi po yun ang talagang tanong ko. Dali po. Last question. hindi pa po yun ang tanong ko. Okay. Ang tanong ko, ang series na ito ay sasalamin sa buhay ng mga Pinoy. Pero bago nyo sagutin ang unang katapang-katanong ko, detalye muna po. Kailan po? May platform na po ba? Ano yung po ba episode na ito? Wala pa nga. Sagot na yan! Hindi ko po narinig. Kailan po at saan? Wala pa. Nasagot na rin. Sasagot na lang. Yes! So, sasabihin mo sa akin. Okay, eto na yung tanong. Sapakan muna tayo dyan, no? Siya tawa ng tawa, oh. Yan ang pogi mo pa rin. Okay, question ko sa inyo dalawa. Kay Ian. Ian, habang ginagawa mo ang proyektong ito, gaano kadalasan minsan, Diyos, gaano pumasok sa puso mo ang role mo bilang isang pare na tumutulong sa mga adik, at nagkaroon ka na ba ng experience na makatulong sa isang drug addict? Wala akong experience sa droga. Pero marami akong nakakasama, nakakatrabaho, na lahat may kwento. Kung hindi sila mismo personally, meron silang mga naging biktima nung time na yan. And mabigat talaga eh, mabigat sa puso, mabigat dalhin. So, pag pumapasok ako as the character of Father Tom, dala ko lahat yun. Hindi lang yung sa storya namin, kundi yung mga personal na mga kwento. And mabigat sa akin, mabigat sa dibdib ko. And siyempre bilang mahal kong Pilipinas, nadudurog ang puso ko
pag, pag naaalala ko yung mga ganong kwento at pag nakikita ko yung mga pangyayari na ganon sa mga kapwa Pilipino natin. And sana yun nga, ang target naman natin dito is the global market. And we have our own way of telling a story. Napaka-unique na storyteller ni Rex Hugo. Yun nga yung napaka-immersive, very specific siya sa lighting, sa cinematography, sa editing, sa music, sa ganyan. So, I think all of us are proud to showcase this to the rest of the world. Thank you. Thank you so much. Maraming salamat Thank po. you, Tito Mark. Hello, Graham. Hello, my friend. Rap na daw, Tito Mark. Kasi photo